Naku po mga kababayan, korte, kumilos na? Naku po, may masisibak na? Naku, at PBBM Tulpo Gatchalian mga kababayan, tinaboy sa Jensan. Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Oh, eto po mga kababayan, oh. Pambihira mga kababayan, di ba? Para lang po masabing sila yung mabuti at yung grupo ni SP Cayetano ay hindi mga kababayan. Naku po, eto, tila ba'y inunahan na nila sa pamimigay ng ayuda mga kababayan doon sa ating mga kababayan sa Jensan mga kababayan. Na syempre naman, nasa lanta ng lindol mga kababayan. Naku po. Pero yung sa atin ngayon mga kababayan ay eto, kita nyo, naka-Duterte fist pa mga kababayan. Di ba? Kasi alam nila yung lugar na yan, ang sa Jensan mga kababayan, ang daming taga-suporta ng ating mahal na Pangulong Duterte mga kababayan. Naka-Duterte fist mga kababayan. Bihira talaga. Pero bago po natin yan ipagpatuloy mga kababayan, ay eto muna, pakinggan muna natin itong desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa wakas, Korte Suprema nagdesisyon na may matinding hatol sa kampo ni Gatchalian na siyang tila ikinagulat ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa Korte Suprema, breaking news, Supreme Court ibinasura ang petisyon na nagpapawalang visa sa isyu ng 12 senador na quorum. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng guro at political commentator John Barry Tayam na humihiling na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa kontrobersyal na sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Sa press briefing na inilabas ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema noong Hunyo 10, sinabi ng SAN Bank na ibinasura ang kaso dahil sa kawalan ng legal standing ng petitioner. Ayon sa Korte Suprema, the SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Ipinaliwanag pa ng mataas na hukuman. The SA ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ang petisyon ni Tayam ay may kaugnayan sa kontrobersyal na sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kung saan ideklara ng kampo ni Gatchalian na may quorum at nagpatuloy sa reorganisasyon ng liderato ng Senado. Sa petisyon, hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa naturang sesyon. Ayon sa press briefer, Tayam had asked the SA to declare the presence of the 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi tinalakay ng Korte Suprema ang mismong merito ng argumento kung valid o hindi ang 12 senador bilang quorum. Ang naging batayan lamang ng pagbasura ay ang kakulangan umano ng legal standing ng petitioner. Dahil dito, hindi naglabas ang Korte Suprema ng final na pasya kung tama o mali ang interpretasyon hinggil sa quorum noong Hunyo 3. Sa halip, ang naging desisyon ng hukuman ay nakatuon lamang sa usaping procedural kung may karapatan bang magsampa ng naturang kaso si Tayam. Patuloy na sentro ng debate sa Senado ang usapin ng quorum matapos questionin ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad ng sesyon kung saan isinagawa ang reorganisasyon ng liderato at ilang komite ng mataas na kapulungan. Sa ngayon, nananatiling buhay ang diskusyon sa legalidad ng naturang sesyon. Ngunit malinaw sa inilabas na press briefer na ang petisyon ni Tayam ay ibinasura hindi dahil pinaburan o pinawalang bisa ng Korte Suprema ang 12 senador na quorum, kundi dahil sa kakulangan ng legal standing ng naghain ng kaso.
So ito yung ating usapin ngayon, Immutable 24 versus Senator Speak Win. Ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, Nako po. ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo Nako. pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin, hindi mo maaaring baliwalain, at lalong-lalo na, hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24 versus Senator's Fake Win. Lagyan natin Nako po mga kababayan, di ba? Kaya no, nararapat na nga mga kababayan na, di ba? Itong mga to ay masisibak na. Di ba? Yan yung panawagan ngayon mga kababayan eh. Lalong-lalo na si Tulfo Erwin mga kababayan. Di ba? Isibakin na raw yan sa pagiging peking glory buncher mga kababayan. Di ba? Pambihira siya pa yung chairman tapos, di ba? Sangkot naman mga kababayan. Di ba? Kaya nararapat na sibakin na yan. Di ba? Lalong-lalo na itong desisyon ng Korte Suprema ngayon. Pambihira talaga. At eto mga kababayan, tuloy tayo. Itong pagmura mga kababayan, no? Kay Pangulong Bongbong, nako po, doon mismo sa Jensan nang pumunta siya mga kababayan. Eto, pakinggan nga natin. Hindi ako BBM, Tanya. Nakaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda. Para lang sa Lisod ayuda na mga tayo, kababayan. Pilipinas. Lisod na dyan, Pilipinas. Lisod! Sa naman tao Mahirap mo. na yung Pilipinas. BBM! Oh, Ibalik ang kabalang bayan! Ibalik ang mga kwarta! nako po. Ibalik yung pera mga kababayan. Tignan nyo, oh. Wala na ang pila na walang pila! Nagsingit sila kanan! Nagpila na kanilang kayo! Wala pa yung tao! Nako po mga kababayan, di ba? Nakakaawa naman yung ating mga kababayan dyan, di ba? Pambihira. Tapos, sila na po mismo mga kababayan. Walang bayad yan, ha? Pinagsisigawan yung ating Pangulo. Di ba? Pambihira mga kababayan. At eto pa, pakinggan natin si Robin Switch, showbiz mga kababayan, ukol sa mismong itong tila ba'y tinaboy si Pangulong Bongbong mga kababayan. Eto muna bago yung mga senador na 12 hudas na senador mga kababayan. Siyempre, eto muna yung kanilang pinuno. Trending ngayon sa social media ang pagbisita ni BBM sa Jensan kung saan binisita niya ang mga naapektuhan ng lindol. Pero ang nakakagulat, ang taong bayan doon sinigawan at minura si BBM. Panoorin natin ang video na ito. Para lang sa ayuda! Mga Lisod kababayan, na no? tayo, Pilipinas! Yan yung pinapanood natin no, kanina. Ha? Ay, Lisod na dyan, Pilipinas! Sa naman tao mo! Grabe na talaga mga kababayan, no? Yung pukot at galit ng ating mga taong bayan. Di ba? Pambihira. Ibalik ang kabalang bayan! grabe. Ibalik ang mga kwarta! Yung pera mga kababayan, ibalik raw. Wala na ang pila na walang pila! Nagsingit sila kanan! Nagpila na Pambihira. tayo! Wala pa yung tao! Pambihira. Yung mga tao na natatawa, oh. Ano na silipin nila? Oh my goodness! Eto pa mga kababayan. Ay, tinawag na gago. Naka Di ba? Tingnan nyo mga kababayan. Di ba? Mismo. Di ba? Mga kababayan natin dyan sa Jensan tinawag na Gigo. Yung ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ang bihira talaga. Di ba? Tapos ano lang yung ibinigay mga kababayan? Di ba? Isang sakong bigas ba yan? Hindi. Tila ba ano lang mga kababayan? Isang supot na bigas. At dilata. Pambihira talaga. kakahiya, no? Yun o. Ayun. Mga kababayan o. Yun o. Yung mismo yung ating Pangulong Bongbong o. Oh. Parang walang nag-recognize sa kanya, no?
Wala talaga, Lodi. Natatawa na lamang yung mga netizens doon. Kinangtsawan, mga kababayan. Boo! Binuhan pa. Exit na. Oh, tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda. Lumisod na kayo, Pilipinas! Pambira. Sa kaban ng bayan, ayun nga yung sumisigaw ang sabi, ibalik mo yung kwarta ng taong bayan. Alam nila ang nangyayari sa Pilipinas Correct, Lodi. at sa pamumuno ni Mr. President. Eh kung siguro, matapang lamang yung Luzon, ano? Kasi itong Visayas at Mindanao talagang makakita natin. Napaka-vocal nila. Ayaw Correct. nila sa Marcos administration. Ito nga, Correct. kitang-kita natin yung si ate talagang isinisigaw niya, ibalik mo ang kwarta. BBM, ibalik mo ang kwarta ng taong bayan. Eh kung ganito lamang katapang, siguro ang taga Luzon, ay siguro, baka mawala na sa pwesto si Mr. President. Eh kaso Tama. nga lang, takot ang taga Luzon. Kaya ito si Mr. President iwas na iwas sa Visayas at Mindanao. Kasi alam niya na inaayawan at sinusuka na siya ng Visayas at Mindanao. Ito pa yung isang Tumpak. video na kinaiinisan ng mga netizens kay BBM habang ini-interview ay tumatawa pa siya sa harapan ng mga nasalanta ng lindol na para bang wala lang nangyari. Panoorin natin ito. Ano man sa mga tulong, Ayan o. mga tulong na ibinibigay natin, Tawa-tawa siya. walang trabaho ngayon doon sa Wala nakita nga. natin. Alo, Pusang. Putang. Totoo ba yan, mga kababayan? Tinatawanan lang niya? Ha? Pambihira yung ating Pangulo, mga kababayan. Baka masama tayo sa casualty rate. Sko, bakit tumatawa siya? Doon yung mga Kumusta ba sa kaswerte, mga kababayan? Naku po, huwag kayong mag-wish ng ganyan, mahal na Pangulo. Di ba? Baka magkatotoo, naku po. Di ba, mga kababayan? yung mga nakita natin, Ang Diba? bihira. Anong nakakatawa? Na para bang wala lang nangyari sa nalindol eh. Parang wala Correct. siyang simpatya sa mga naapektuhan ng lindol na ito. At patawa-tawa na lang siya. Ang Mr. bihira. President, parang high na high tayo ah. Actually, wala nakakatawa Yun habang lang. ini-interview ka patungkol Tama, mga kababayan, ba't ka matatawa sa, di ba, pangyayaring nangyari dyan sa Jensan? Di ba, bakit magjo-joke-joke ka pa or patawa-tawa, mahal na Pangulo? Di ba? Tatawagin nating mahal yan, mga kababayan, kasi dahil sa ating Pangulong Bongbong ay mahal na lahat, mga kababayan. Di ba? Tapos eto pa ngayon, oh. Grabe. Balik ka natin, mga kababayan. Balik ka natin. yung mga Oh. nakita natin, Diba? Anong nakakatawa? Ayan o. mga tulong na ibinibigay natin, Tawa-tawa siya. walang trabaho ngayon doon sa Wala nakita nga. natin. Alo, Baka May nakita ba tayo, mga kababayan, or sila dyan na hindi nila nakikita pero yung ating Pangulo lang yung nakakita, kabayan? Ang bihira. Yan ba yun yung demonyong usok, mga kababayan? Diba? Bihira. Ay, nahay ba? Ang bihira, masama mga tayo kababayan. sa casualty rate. Sko, bakit tumatawa siya? Doon yung mga yung mga nakita natin, Diba? Anong nakakatawa? Na para Grabe. Wala na talaga, mga kababayan. Finish na. Sobrang finish na po, mga kababayan, no? Grabe. O, samantalang yung ating mahal na VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. diba? Tingnan nyo naman. Tingnan nyo Oh. naman, kabayan. Chill Ang lang. laki ng pagkakaiba. Hmm. Diba? Diba? Oh, may tumili pa, mga kababayan. Napakainit ng pagtanggap kay VP Sara. Ang bihira. Nire-respeto
Correct, Lodi, Hindi correct. minumura. Correct. At heto, panoorin pa natin ng video na kung saan mismong bumisita na si Vice President Sara sa ospital. Binisita niya, nakiramay siya sa mismo mga nasugatan ang mga netizens na may nawalan din sa kanilang mga minamahal sa buhay. At makikita ninyo kung papaano sinalubong si VP Sara sa hospital pa lamang. Panoorin natin ito. No, eto na yun mga kababayan, no? Oo. Personal na Diba? binisita ni BP Inday. Parang inaabangan talaga siya, oh. Tama, tama. Grabe. Parang may shooting sa pelikula. Ayun. Eto na mga kababayan, BP Inday, oh. Diba? Chill lang, mga kababayan. Sobrang excited ng taong bayan na makita si VP Sara. Chill si BP Inday, mga kababayan, pero ramdam mo yung kanya talagang, di ba mga kababayan, pagsimpatya sa nangyari dyan sa Jensan, kabayan. Di kagaya kanina, no, nung ating Pangulo na po. Patawa-tawa lang, mga kababayan. Di ba? O, diba? Di ba? Kinilig pa, Parang may kabayan. shooting na pelikula tama, doon Lodi. sa loob ng Tama. hospital. At talagang kaabang-abang. Nakita ninyo, sa nasa gilid yung tao, talagang nakatutok ang lahat ng mga cellphones, ng kanilang mga camera, makuhanan lamang si VP Sara. Grabe mga kababayan, no? Talagang pag i-compare mo, ay naku po, ang layo ng isa. Di ba mga kababayan? Samantala mga kababayan, eto na. Eto na yung time na yung grupo na naman ni Tulfo at Gatchalian yung ume-epal dyan sa Jensan, mga kababayan. Naku po, eto. Panoorin Kung natin. kanina, napanood Lodi. natin ng video na kung saan si Mr. President ay minumura at tinataboy na ng tiga Jensan. Ngunit ito namang video na ating masasaksihan ay ang mga nagkukunwaring majority block na sina Senator Win Gatchalian, Senator Mig Subiri, Senator JV Ercito at Senator Erwin Tulfo ay nagtungo sa Sarangani upang magbigay daw ng tulong at makiramay sa pag-aakala nila na sila'y mainit, nasasalubungin, tatanggapin. Well, meron din naman mga kakaunti. Pero mayroon Siyempre, mga meron din. netizens doon sa Sarangani Ganito lang, oh. na Konti tinawag nagabayan. silang maletagang. Vinidyohan pa nga sila. At ang video na ito ay mula kay Darwin Vlog. Ay Naku po, mga kababayan. Tinawag palang maletagang tong mga to. Nako, eto. ayon sa kanyang post, maleta, nasa Carcon Village, Barangay Jensan. Akala ko pa naman mga vlogger ang nandito. Naku Yun po. pala, grupo ng Maleta Gang na sina Peking Senate President Naku. ng Senado Gatchalian, Mr. Naku po. Bendalo at Tip Master Tulfo. At ang last ay ang traidor ng Bukidnon. Diyos ko po, nakakahiya. Heto ang video, panoorin natin. Nako. Eto na kabayan, no? Bakihan natin, kabayan. Bakihan natin. Mga malitagang. Ha? Maletagang. Mga malitagang mo. Maleta Gang. Yan. Para klarong-klaro, kabayan. Kami huwag siking vlogger na eh. Malitagang. Maleta Gang. Pambihira, mga kababayan. Naku, wala na talaga. Finish na. Pambihira. Kinantsawan. Harap-harapang kinantsawan, mga kababayan. Ng mismong mga kababayan natin dyan sa Jensan, mga kababayan, Sarangani. Nako. Nakakahiya. Oh, Erwin, oh, dito na kabayan. Oh. Mga malitagang. Nasa Dres Carcon ha. Nako. Oh. Oh. Araw. Bindalo. Ay, Bendalo daw. Mr. Bindalo. Naku po, mga kababayan, tila ba, nako, yun o, yung isa mga kababayan, naku po, tila ba, harap-harapan talaga, oh, nakadila pa. Nako,
Alam ko na yan mga kababayan, sabay post yan sa kanyang FB na eto si Bendalo karap ko. Pambira talaga, basta Bisaya mga kababayan. Oh, grabe. At itong titulpo nakaintindi to ng Bisaya mga kababayan. Naku po. Oh. Tuwan-tuwa naman si Tulfo. Oh. Kalon niya yun. Malita. Maleta daw, maleta. Si Bendalo. Nako mga kababayan. Talagang deserve mga kababayan no, na pagkantsawan ng ating mga kababayan. Nako. At ito pang isa si Subiri. Oh. Traitor sa bukid na no. Traitor yung bukid nun. Nako. So ayun, napanood ninyo. Grabe. Galing sa isang vlogger doon sa Sarangani. Nako. Hindi sa akin ang galing yung yung sinasabi doon sa video. Correct, Narinig correct. nyo kay Darwin Vlog. Ang sabi ni Darwin, maletagang tinawag nila ang mga senador na ito na maletagang. Di ba nakakahiya? Ganito sila nire-recognize ng taong bayan. Tinatawag na silang maletagang. Imbes na ang tawag sa kanila ay mga senador. Ayun na ang kanilang titulo. Maletagang. Pero syempre hindi naman tayo magiging bias dito. Mayroon ding post sa Senator Win Gatchalian at ang ilan niyang mga kasama na niyayakap siya ng mga nandoon sa naku mismong po. lugar. Pero Nako. ang reaction sa Facebook ni Mr. Gatchalian ay nakakatawa. Panoorin natin ito. Ayun. Ayun o. O diba? Niyakap. Pero nang mapunta tayo dito sa reactions sa post ni Senator Win Gatchalian, makikita ninyo. Ilan yung Nako. nakita nyong haha or love Ang dami. reactions. Ang dami. Di ba't marami? Mas marami Correct. pa dun sa like reactions. So meaning, ang ginagawa na ito ni na Senator Win Gatchalian, JV Ejercito, Erwin Tulfo, Mig Subiri ay pinagtatawanan na lamang sila ng taong bayan. Correct, no? Kasi alam natin mga kababayan at syempre alam din ng taga Jensen mismo na yung ginawa nila ay nako po, hindi sincere mga kababayan. Tila ba hindi bukal sa kanilang kalooban? Yeah. Alam na yan. Alam na yung galawang ganyan mga kababayan. Di ba? Pambihira, di gaya kay Senator Robin mga kababayan na di ba, di pa sila kumilos. Ay nako po si Senator Robin. Di ba? Nag-impake na kaagad di ba? Pera mga kababayan para ipantulong. Pambihira. At sila mga kababayan, eto pa oh, may daladalang media. Oh. 7 budget kasi papasok na Ay. yung budget. Opo, sir. Sir, nakita nyo naman. Budget na naman. I-describe ho ninyo yung mga nakita ho ninyo, sir. Wala kalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code at kasi dito sa si Senator Zubiri galing Mindanao at nasabi nga niya sa amin madalas magkalindol dito. Importante ma-review rin yung building code. Mensahe po sa buong apektadong mga taga Mindanao. Kami nakikiramay sa mga nasawi at of course nakikiisa kami sa mga kasamaan natin apektado ng lindol at nandito kami para ipadama sa kanila ang Ay. aming malasakit. Ipadama. At sabi ko nga ito ay umpisa pa lang at makikipag-ugnayan Umpisa din pa kami lang. sa ibang ahensya para tuloy-tuloy ang suporta. Nako po mga kababayan, no? At syempre, mamaya-maya kababayan, ay nako po yung mga taga-suporta nila ay panigurado mag-post na yan mga kababayan na buti pa yung grupo nila Gatchalian ay nako po, inuna yung tulong kaysa politika. Ano po ba mga kababayan? Ganyan yan, panigurado yung galawan. Diba? Ang bihira, ipapahiya na naman nila si SP. Di ba? Tila ba yan kasi nagdesisyon na yung Korte Suprema, di ba mga kababayan? Na yung ginagawa nilang tila ba pagpapalit ni sa grupo ni SP Cayetano ay nako po, hindi valid. Kaya eto sila ngayon mga kababayan. Inunahan na ng tulong si SP Cayetano mga kababayan para maipakita nila na
sila lang yung pinakamagaling dyan sa Senado. Diba? Bali ito, initial na Ay, relief of JB Harris ito. Yakap din dito ay mas importante para sa atin yung rehabilitation phase. Lalo na nabanggit ang ating acting president, yung rehabilitation ng Acting president. Kaya kinusundan sila governor. Bakit hindi pa president, senate president? Correct. Ito yung kaya isolate yung gland at iba pa ay yan ang gusto natin malaman para makabalik sa normal na pamumuhay kagad. Kaya dito kami. Well, as Senator Zubiri and Senator Erwin Reyes, were there Anything to add, sir? Yung insights. Oh, ano? Una sa tanan, sa ako mga kaigsunan, ako mga kaibigan dito sa Mindanao, of course nakikiramay po kami, na condolences sa inyong mga biktima. Aniya mi karon para makatabang kaninyo. We're here, we brought the chairman of the Finance Committee because long term ang among tabang. Ang tulong po natin gusto natin ibigay long term. So, yung tulay, Wala na. kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng ilino. Signal number 9. So, yan ang Parang imposible yan, Nako po, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Megs, nako po, plano pa lang niya. Pero si si Mayor Baste, mga kababayan, ay nako po, in-implement na nila yan mismo sa kanilang lugar sa Davao City, mga kababayan. Di ko lang alam kung in-implement na ba dito sa Jensan. Pero sa pagkakaalam natin, mga kababayan, nako po, pahirapan kumuha ng tila by permit sa pagpagawa ng building doon, mga kababayan, dahil stricto si Mayor Baste pagdating sa standard, mga kababayan. Doon mismo sa Davao City, kabayan With the support of the whole Sa kanila Senate. plano pa lang. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Wala. Wala daw politika. Lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. We have to review. Ang Senate po will have to review yung quality. Yeah. Wow, quality. Na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure. Naku po. Sa flood control nga, pumalpak. Klase ng trabaho na Tinipid sa mga materyales. Correct, this Lodi. project, we have to move forward. Wow, by ghost making project. sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. Wow! Importante yung Coming from quality you, ma-check Bendalo. natin. So I Mabuhay! guess may ipag-ugnayan Sir po Erwin ng Blue Ribbon sa DPWH. Dapat ito nagagasas ng tama. Check kung tama ba, nakayanan ba yung mga infrastructure. Ay. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Ngayon nyo mga lang naisip yan? School na public school na matibay. So parang anong difference? May standard yan eh. So depende siguro sa contractor. So kailangan siguro talagang Naku pakialaman po. din ng Senado para malaman bakit ito. The same lang naman dumaan sa DPWH yung planning. Diba? Bakit nga ba? Design. Yung kabilang eskwelahan, bakit nadurog? Dumaan din naman sa DPWH. May problema. Dapat kung lumusok itong isa May sa problema. DPWH, at nakatindig pa, nalaglag lang yung konting bubong, itong isa naguho na yung kalahati. May Ang problema. galing mag-explain. Ang galing talaga, mga babae, ni Idol Erwin Tulfox, kabayan. Di ba talagang pang-media talaga, yung kanyang pananalita? Pambihira, kabayan. Di ba? Yan na naman tayo sa mga ganyang galawan. Di ba? Ano? We have to review at re-reviewin po ng ikanga ng Senado ninyo ngayon yung infrastructure. Akala mo naman napakagaling. Thank you, sir. Salamat, Sen. Tapos eto yun, kabayan, pagkatapos ng kanilang interview kanina, pictorials na. Di ba? Naka Duterte fist, mga kababayan. Pambihira talaga, no? Ikaw, kabayan, anong masasabi mo dito? Di ba, sa ginagawa nila? Pero yung pagtulong, ang pagdala ng bigas, mga kababayan, ay naku po, para sa akin, okay lang yan. Kahit papano maibisan yung gutom ng ating mga kababayan na salanta ng lindol, mga kababayan, no? Pero yung sa atin dito di ba? Alam natin yung galawang ganyan, di ba? Kaya nga, mismong jet, taga Jensan, mga kababayan, ay kinantsawan itong mga senador na ito. Grupo nila Gatchalian at Tulpo na Maleta Gang, Maleta Boys.
Pambihira, kabayan. Di ba? Diyan mo masasabi na kung sino yung tila ba'y mas pinapaniwalaan ng taong bayan ngayon. Yung grupo ba nila Tulpo? Or kay SP Cayetano, mga kababayan? Di ba? At di pa nga natin alam na baka sila SP ay naku po, mas nauna pang tumulong dito, mga kababayan. Pero hindi lang sila nagpapakita. Di ba? Di natin alam. Kasi alam nyo naman yung bias media, kabayan. Di ba? Ang bihira. Tapos ito, mamaya headlines to na tumulong sila, mga kababayan. Yung tila ba'y majority black ni Gatchalian. Mamaya, kabayan. Makikita nyo yan sa news. Diba? Klarong-klaro. Kaya naku po, masibak na yung nararapat na sibakin, mga kabayan. Diba? Lalong-lalo na itong si Senator Tulpo, mga kababayan, na blue chair. Ang bihira. Chairman tapos dawit ka. Naku po.